Welcome to Donmar TV News Channel. Formal na binigyan ng Certificate of Nomination and Acceptance o CONA ng paksyon ni Energy Secretary Alfonso Cusi si Pangulong Rodrigo Duterte. Sa isang larawan, ipinakita ni Cusi ang pagpirma ng Pangulo sa kanyang CONA bilang opisyal na Vice Presidential Candidate ng kanilang paksyon sa PDP Laban. Sa ngayon, wala pang impormasyon sa pagbibigay ng CONA sa magiging presidential candidate ng Cusi faction. Ibinoto kumakailan ng partido si Senator Bongo, ngunit nanindigan itong hindi siya interesado sa posisyon ng pagkapangulo. Kinumpirma ng PDP Laban Cusi faction na pirmado na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang Certificate of Nomination and Acceptance o itong tinatawag na CONA. Sinabi ni PDP Laban President Secretary Alfonso Cusi na nangangahulugan lamang ito na wala nang atrasan pa ang pagtakbo ni Pangulong Duterte bilang Vice Presidente ng partido para sa eleksyon 2022. Sa kaso naman aniya ng nominasyon nila kay Senator Christopher Lawrence Bongo bilang bilang presidente ng partido, sinabi ni Cusi na hindi pa ito pirmado. Ayon pa kay Cusi, nag-usap-usap ang mga pamilya ni Go para sa bagay na ito. Samantala, sinabi naman ni Cusi na pinag-uusapan na rin nila sa ngayon ang iba pang mga pangalang idadagdag sa listahan naman ng kanilang senatorial balls. Natatagalan na aniyaan ng konti ang vetting o pagsala nila sa mga pangalan, subalit maglalabas din aniya sila ng anunsyo pagdating dito sa mga susunod na araw. Ni dating Senador Antonio Trillanes IV, si Vice President Leni Robredo na magdesisyon na sa kanyang plano para sa 2022 national elections. Ayon kay Trillanes, ang chairman ng Magdalo, kailangan na ni Robredo na sagutin ang pangamba ng karamihan kung pamumunuan niya ba ang anyay tunay na oposisyon sa pagtakbo bilang presidente o ipapaubayan na lamang ito sa iba. Hindi naman anya sila nagmamadali pero hindi rin dapat nagpapahuli sa usapin ng taong bayan. Kung maalala sa mga nakalipas na buwan nga ay hinayaan lamang ng buong oposisyon si Robredo na pagdaanan ng kanyang masusing decision-making process. Subalit ngayong isang linggo na lamang ang nalalabi bago ang filing ng Certificate of Candidacy, sinabi ni Trillanes na naniniwala sila na sapat na ang panahon na nagdaan para kay Robredo sa pagtitimbang sa kung ano ang makakabuti sa bansa. Inihayag naman ng dating senador ang kahandaan ng Magdalo na punuan ng kakulangan sa kanilang liderato kung sakaling ang umatras ng tuluyan si Robredo. Sina Senators Coco Pimentel naman at Senator Manny Pacquiao pinasasagot na rin ng Commission on Elections sa inihaing petisyon naman ng PDP Laban Cusi faction. Umalma kaagad itong si Senator Coco Pimentel sa hakbang ng Commission on Elections kaugnay pa rin ng petisyon na inihain ng PDP Laban Cusi faction sa komisyon. Ayon kay Pimentel, pinasasagot sila ng COMELEC sa petisyon ng Cusi faction na humihiling na ideklarang illegitimate ang PDP Laban na pinangunahan nga ni Senator Manny Pacquiao. Sinabi ni Pimentel na dapat ang Cusi faction na tinawag niyang power grabber at mga hijackers ang magpaliwanag sa COMELEC kung bakit sila ang dapat kilalaning original na party owner. Dagdag pa ni Pimentel na sa kanila rin umano ang address ng partido at nasa kanila rin maging itong PDP Laban him na isinulat din mismo ng kanyang ina. Sa kabila nito, tatalima pa rin naman daw ang kanilang paksyon sa utos ng COMELEC dahil nabigyan lamang sila ng 5 araw para sagutin ang naturang petisyon. Una rito noong Setyembre 7 ang maghain ng petisyon ang partidong pinangungunahan nga ng itong si Energy Secretary Alfonso Cusi para hilingin sa Commission on Elections na ideklara si Senator Manny Pacquiao at kanyang mga kaalyado bilang illegitimate officers ng ruling party. Reaksyon naman ng kampo ni Robredo dito, magkakaroon din daw ng announcement si Robredo sa tamang panahon. Ayan o, si yabang ding attorney Barry Gutierrez, chill lang tayo, kala mo naman pinipilit kayo. Hindi, di ba? True, salamat ha. Hindi, may pag ganyan-ganyan. BP Leni will make her own announcement in due time. Chill lang kayo. Chill lang tayo. Kala mo naman may pumipilit sa inyo. Huwag na kayo mag-announce. Walang-wala nga kayo eh. Hindi nga kayo pinili na sarili nyong oposisyon eh. Di ba kayo nahihiya niyan? Attorney Barry, di ba kayo nahihiya? Ultimong yung mga sarili nyong kasamahan, hindi pinipili yung vice president nyo. Tapos, ngayon sasabihin nyo, chill lang tayo. Wala kaming pakialam sa'yo. Hindi kaya na
kaya si Pangulong Duterte ang tumakbong Vice President para umatras si Mayor Sara Duterte. At dahil sa pag-atras ni Mayor Sara Duterte, etong mga oposisyon biglang sinunggaban yung pagiging presidente. Sa madaling salita, naging kumpiyansa sila. Kasi nung si Mayor Sara Duterte ang nadidinig nating magiging presidente, ang tatakbong presidente, medyo, sandali, ang layo namin sa survey kay Mayor Sara Duterte Huwag na kaya tayong tumakbo, dapat tayo magkasundo-sundo at mag-usap-usap tayo. Di ba? Di ba meron yung magkausap-usap na lang tayo kasi mahirap kalaban to si Mayor Sara Duterte, di ba? Nung biglang hindi parang nawala si eksena si Mayor Sara Duterte dahil pumasok si Pangulong Duterte at sinabi nila hindi kami magsasabay. So ang dating final na. Nakita ngayon ng oposisyon, mukha nga totoo, may alitang naganap Di ba may alitang naganap tapos parang gano'n ang basa nila. Mukhang hindi talaga sila magsasabay. Sino pa ba ang kalaban natin sa administrasyon? Sigo. Mahina yan. Malayo yun sa survey. Kaya tuloy, hindi, ako natatakbo. Di ba kasi nag-usap silang tatlo Naalala ninyo, nag-usap yung tatlo. Si Isko, si Pacquiao. Kahit nga si Ping Lacson noong una nakipag-usap din kay Robredo, di ba? So nag-usap-usap sila. Hindi sila siguro nagkasundong, hindi. Ako na ang tatakbong presidente, wala na yung matinding kalaban, si Mayor Sara di ba? So ako na lang tatakbo, ako na lang. Hindi pwede ako. Masikat ako sa'yo Hindi, boksingero ako Ako yung pinakasikat na champion. Hindi, ako naman yung taga Maynila, isang dying inside ko lang, trending na kagad tanga-tanga na mga tao dyan Mag-etnib lang ako, maniniwala na sila ng kanto boy ako di ba? Totoo naman Ang tanga-tanga ng mga tao magsalita ka lang ng parang kanto boy, isipin nila, makamasa ito kasi kanto boy ito. Di ba? Ganun So sa isip siguro nila, walang tayo na, takbo na tayo. Di nagkasabay-sabay siguro sila. Hindi, di ba? Nagkasabay-sabay sila. Feeling ko naman feeling ko tatakbo din si Robredo presidente. Feeling ko lang. Kasi marami ring ayaw kay Isko at saka kay Pacquiao na oposisyon. So talagang wala silang pambato. So feeling ko tatakbo rin si Leni Robredo. So antayin natin. So para silang okay, wala na tayong kalaban. Tayo na lang maglaban. Di ba? Isipin niyo yun Yun yung tinanong, yun yung mga naririnig-rinig ko. Hindi ko alam Hindi ko rin sinasabi, Hindi ko rin sinasabi na ginawang gimmick ni Pangulong Duterte yon at ni Mayor Sara. Hindi. Kasi kilala naman natin si Mayor Sara, hindi gumigimik ng ganyan yan. Pero si Pangulong Duterte, baka naisip niya yan. Baka lang. Sir, kung nanonood ka man, kung naisip mo ito, ang talino mo talaga. Hindi kasi, di ba, baka naisip niya, sandali. Para magkagulo sila. Ako na lang ang tatakbo. Di ba naalala niyo yung sinabi ni Pangulong Duterte? Eto naalala niyo yung sinabi niya, I will run as a vice president, di ba? As vice president to be equalizer, something like that. Di ba yung sinabi niya? Naalala niyo yun? Na medyo parang hindi masyadong pinig up at saka yung iba medyo naguluhan. Ano bibig sabihin niya? Equalizer na yan. Equalizer ba yung ginamit niya? Nakalimutan ko na kung anong tawag doon. O yung ginamit niyang word. Basta may ginamit siyang word Tapos ngayon ko na lang naintindihan at na-realize na parang ito yung pinupunto ni Pangulong Duterte noon na pag siya ang tumakbo, hindi tatakbo si Sara. Tapos lahat ng kalaban magsusunggawan na. Di ba? Parang ganoon na nangyari. Equilibrium, 'yon. Parang ganoon ang nangyari. Di ba? Ngayon, posible ba na magkaroon ng substitution? It's not necessary substitution. Ang pwedeng mangyari, umatras si Pangulong Duterte at tumakbo si Mayor Sara. Di ba?